May mga taong gipit sa buhay na habang tinutulungan mo, aba, ikaw pa ang lalong pagsasamantalahan. Sila yung mga taong pag binigay mo raw ang isang daliri mo ay susunod naman ang hihingin ang iyong buong braso. At kapag binigyan mo raw ng isang plato ng kanin, ang susunod naman na hahanapin ay isang sakong bigas. At sa kasamaang palad, ilan sa kanila ay mga kamag-anak natin. Huwag na nating banggitin ang mga pangalang tulad ng may family. kilala nyo kung sino kayo. Mga kapatid, sabi natin na isang Russian na nobelista, lahat daw ng masasayang pamilya ay magkakatulad. Pero lahat ng mga malulungkot na pamilya ay malulungkot sa kani-kaniyang mga paraan. Totoo nga na hindi natin kayang piliin ang mga kamag-anak natin. Pero pwede mo naman daw piliin kung paano ka nila tatratuhin. Mga kapatid, sa ating kwento ngayon, dito sa Sana Lord ngayong napakainit po na Martes dito po sa Mega Manila, may dalawang panig ang isang pamilya sa kwento na maririnig natin ngayon. Ang isang panig ng pamilya ay nakaluluwag sa buhay dahil masipag at likas na mapagbigay. Ang isa naman ay mas kapos sa buhay at naniniwalang obligasyon nung isang mas may kaya na tulungan sila. Kaya palagi na lang umaasa. Laging bukas palad sa paghihingi, kumbaga. Hanggang isang araw ay nasagad na lang ang pasensya ng isa sa kanila. Mga kapatid, kung ano po ang mangyayari, ito na po ang kwentong ating sisimulan sa Sana Lord. Ito na po ang ating drama na sinulat ni Macris Magbo Orpilla. Nakalista sa hangin. Hello? Cardo? May maganda akong balita, Tay. Pwede na kayong dumalaw dito ni Nanay sa Canada. Sabi ng travel agent natin ay na-approve na ang tourist visa ninyo. Aba, magandang balita nga yan. Sasabihin ko kaagad sa nanay mo pagpunta ko sa tindahan natin. Bakit nga po pala nasa bahay pa kayo? Pinabalikan kasi ng nanay mong rechargeable na electric fan. Panay kasi ang brownout na naman ngayon. Pero pabalik na rin ako ron. Sabi ko kasi, Tay, nung nariyan ako, bumili na tayo ng generator. Nasa inyo na rin po ang pambili, hindi ba? Nako, gastos pa yun. Basta, abangan ninyo ang tawag ng travel agent. Anak, babay muna. Tawag na lang ako sa'yo. May bisita sa labas. Sige po. Oh, Kuya Serrano, pasok ka. Hindi na. Nagmamadali din kasi ako. Damian, tatapatin na kita. Manghihiram lang sana ako ng pera. Kahit 3,000 lang. Kailangan kasi ng pang-pa-check up ng ate Sonia mo. Bakit? Napaano ba si ate? Pero sige, sakto, mayroon ako dito sa bulsa ko. Eto. Dinudugo kasi siya. Salamat, Damian. Lagi ka talagang maaasahan. Nagipit lang kami dahil nag-birthday ang pamangkin mo. Hindi na namin kayo naimbita dahil alam ko namang abala kayo noong narito si Cardo. Ayos lang. Ibalik mo na lang ang pera pag magaan-gaan na kayo. Ay, salamat uli ha. Alis na ako. Sige kuya, mag-iingat ka. Hello, Cardo? Anak? Tay, sino po ang bisita? Si Kuya Serrano, nanghiram ng pera. Naubos daw kasi ang pera nila sa birthday ng pinsan mo eh. Kailangan magpa-check up ni Ate Sonia. Tay, alam niyo naman na nainsulto ako nung hindi nila tayo inimbita nung may kasiyahan sa kanila nung nariyan ako sa Pilipinas. Baka naman nakalimutan lang ng Tita Sonia mo na mag-imbita.
Dinayo pa talaga ni Tita Sonia sa bahay natin ang mga pasalubong na dala ko galing Canada ng mismong araw na yon. Nangingi pa nga sila ng mga delata kahit sinabi ko na para kay nanay yung mga nasa maleta ko. Hayaan na natin. Tay, di naman po masamang tumulong kaso ang dalas naman po kasi nilang manghiram sa inyo. Magtira naman po kayo ng para sa inyo ni nanay. Cardo, alam mo namang ako lang ang matatakbuhan ng tiyuhin mo at ng 3 ko pang kapatid. Alam ko naman po. O, sige na po. Tatawag na lang po ako uli bukas. Ingat po kayo riyan ha. Mag-iingat ka rin, Cardo. Hello, Carding. Kuya, nakauwi ka na? Oo, ikaw. Nasa trabaho ka na? Patapos ng duty ko rito sa ospital. Kagabi ako pumasok. Kumusta naman ang flight mo? Okay naman. Kaya nga pala ako tumawag. Na-approve na ang visa nila nanay at tatay. Mabuting balita yan, kuya. Sayang at hindi ako pwede magbakasyon dahil bagong lipat lang ako dito sa ospital natin sa probinsya. Hayaan mo. Sa susunod, solo mo ang pasyalo. Kaya kayo ng girlfriend mo na si Wilma naman ang iimbitahin ko. Sige, kuya. Carding, naalala mo ba ang lupa ni nanay? Ang pamana sa kanya ni Lola? Oo, kuya. Alam ko, ongoing na raw ang lipatan sa pangalan. May special power of attorney pa nga na binigay si nanay para si Tita Celeste ang mag-asikaso. Oo, tama ka. Matagal na palang naglagay ng mga marker o muhon. Napagkasunduan naman nila nanay noong umuwi ako riyan na doon sa lupa niya ipatayo ang bahay mo. Para mas malaki ang pwesto kaysa kung dyan sa tabi ng bahay nila tatay. Ha? Wala naman nabanggit sila nanay sa akin. Sorpresa nga dapat. Kaso naalala ko nangyari sa hatian ng lupa ni tatay at ng mga kapatid niya. Ay, 5 taon na nakalipas mula nang naghatian sila ng minanang lupa mula sa mga lolo at lola natin. Oo, kaso sinabihan ni Tita Sonia si tatay na porke nakapagtapos naman siya ng pag-aaral, pati may trabaho na tayong dalawa. Nung panahong yun huwag na siyang makihati sa minanang lupa. Ay, naalala ko na. Knowing tatay na sunod-sunuran sa mga kapatid, lalo na sa panganay na si Tito Serrano at sa asawa nitong si Tita Sonia, pumayag siya at hindi siya nakasama sa partihan. Ang nakakainis pa, ibinenta na magkakapatid lahat ng lupang pinagpartihan nila at nilustay ang pera sa kung anumang negosyo na nalugi lang. Nagkalubog-lubog pa sila sa utang. Nangutang pa sila kay tatay ng pambayad ng utang nun. Utang na nakalista sa hangin. Makabalik nga tayo sa lupa ni nanay. Oo nga, ano palang gagawin ko? Bantayan mong mabuti at baka makamkam na naman ang lupang para kay nanay. Ipasukat mo ng personal ang namarkahang lugar para masiguro natin na tama ang mapupunta kay nanay sa hatian. Alam mo namang both sides ng pamilya natin, kamkamers. Gusto ko yung term mo, kuya. Kamkamers ng lupa. Damian, brownout na naman. Bumili na kaya tayo ng genset. Masisira mga longganisa at tapak kapag laging brownout. Kahit marami akong ginawang yelo, hindi pa rin sapat yun. Akala ko ba hindi na tayo bibili? Yun ang sabi natin kay Cardo. Mukhang hindi aayos ang supply ng kuryente dito sa atin. Isa pa, ang bilis maubos ang battery niyang rechargeable fan. Nagkakamasa ng braso ko kakapaypay. Ako na lang ang magpapaypay sa'yo. Ay, bakit ba kasi ayaw mong bumili tayo ng genset? May iniwan naman pambili si Cardo. Nanghiram kasi si Simon, saka nautang din ni Kuya Serrano pampacheck up ni Ate Sonia. Bali, naka 10,000 akong naipautang ngayong araw. Nabawasan ang iniwan ni Cardo. Ay, o sige, doon na lang sa ipon natin kuhanin ang kulang. Pasensya ka na, Carlota, ha? Okay lang. Ganun talaga ang pamilya. May malasakit. Bibili na lamang kami ni Carding bukas. Alam ko, off siya sa trabaho. O sige. Ang generator na gustong ipabili ni Cardo para dito sa tindahan ay yung may gulong. Pwede din ilipat papunta ng bahay kapag kailangan. Walking distance lang naman din ang bahay mula rito.
Serrano, nabalitaan mo na ba? May biniling genset si na Carlota. Oo. Narinig ko nga ang tunog ng generator kahapon nung napadaan ako sa tindahan nila. Kabibili lang daw. Aba, ay iba rin ang asenso niyang kapatid at hipag mo ha. Sila lang ang naka-generator sa lugar natin. Sana nang hiram ka rin ng pambili ng kahit na maliit na generator para meron din tayo rito. Wala naman tayong tindahan na kailangan nakabukas lagi ang freezer at ref. Gasol ang itinitinda natin na matumal ang benta. Hindi pa sapat sa pambili ng pagkain natin sa araw-araw. Aba, ay ang init-init kaya rito sa bahay kapag walang kuryente. Ay buti sana kung may 1 oras lang na walang kuryente. 6 na oras kung minsan. Hayaan mo na, Sonia. Kapag nakabuelo ko, mangungutang uli ako. Kakahiram ko lang ng pera noong isang araw nung nagpa-check up ka. Utang? Ay hindi naman nila yan nililista. Dapat lang regular ang pangungutang natin sa kanila. Kung nakapag-aral ka lang sana hindi sana tayo mahirap na ganito. Kinuha lahat ni Damian ng swerte. Ay, nako, Sonia. Bakit totoo naman Kung ikaw sanang nagkolehiyo, tayo sanang mapera ngayon. Paulit-ulit ka! Kala mo naman ginugutom kita! Ang luho mo pa nga sa buhay! Kahit na maliit lang kinikita natin sa pagtitinda at pagde-deliver ng mga gasol. Ang pondo natin ay kay Damian din galing. At yung mga anak mo, ang sabi ko, magpatulong ka kay Cardo para makapag-abroad din. Matyaga si Cardo. Nag-aral pa mag-nursing aid at housekeeping kahit nakapagtapos ng 4-year course dito sa Pilipinas. Para lang magamit niya pag-apply niya sa Canada, saka siya nag-aral uli doon at ngayon accountant na siya. Aba, di pinagduldulan mo pa talaga sa akin ay naiinis na nga ako. Sinasabi ko lang na masipag na bata si Cardo. Kagaya siya ng mga magulang niyang namasukan sa Malaysia at Taiwan kahit mga nakapagtapos ng pag-aaral. Oh, ay ano gusto mo palabasin ngayon? Mamamasukan din tayo. Sa edad nating ito, 55 anyos na tayo. Ang sinasabi ko lang, nakapunta si Cardo sa ibang bansa gamit ang sariling pagod at sipag niya. Hindi siya nagpatulong sa iba, dumiskarte siya. Dapat ganun din ang mga anak natin. Oh, ay madiskarte din naman ang mga anak natin. Ay, ewan ko sa'yo. Makatulog na nga lang. Hello, Cardo, anak. Nanay, nakaimpake na ba kayo ng mga damit? Ang plane ticket, itinerary, passport, at iba pang mga items na nakalista sa checklist na ipinadala ko, okay na ba? Oo, tinulungan kami ni Carding. Siya rin na nag-ayos sa mga pasalubong para sa'yo dyan at pang hand carry. Huwag ka mag-alala, sanay naman din kami magbiyahe ng tatay mo. Hindi ba masyadong malamig dyan? Hindi naman po, Nay. Sakto lang ang lamig. Hindi kayo papawisan pero sakto lang naman kapag nakako para hindi lamigin. Maganda ang panahon ngayon dito kaya ngayong season ko talaga kayo gustong papuntahin ni tatay. Mabuti naman at baka atakihin kami ng rayuman ng tatay mo. Nay, hindi pa nga po kayo senior citizen. Bakit kayo rarayumahin? Ang bata pa ninyo ni tatay. Ay mabuti na nga rin lang at maaga kami nagpakasal ng tatay mo. 19 pa lang, may anak na ako. Ayun na nga, nanay. Nakapagtapos pa rin kayo ni tatay kahit maaga kayo nagpakasal na dalawa. Bakit ang mga tsuhin ko at pinsan hindi nakapagtapos? Tapos sa atin sila umaasa. Ay naku, hayaan mo na anak. Mas mabuti na yung tayo ang tumutulong kaysa tayo ang tinutulungan. Sa bagay nga po. Teka, Nay. Tatawag na lang ako ulit bago kayo umalis, ha? Si Carding naman ang maghahatid sa inyo sa airport sa Maynila. Susunduin ko naman kayo dito sa airport dito sa Canada paglapag ninyo, ha? Oh, sige, salamat anak ha. Ayan, finally. Nakalipad na rin ang eroplano. Lampas 15 oras din ang biyahe kahit na direct flight, no? Tama. O hikab ka ng hikab yan, Damian. Inahantok na ako. Sinadya ko nga magpuyat para hindi tayo mahirapang mag-adjust sa oras doon. 16 hours ang diferensya ng oras ng Pilipinas sa Vancouver. Pwede ka namang matulog ngayong flight. Nakakapanibago na ngayong pagpasyal na ang rason natin para mag-ibang bansa. May awa talaga ang Diyos. Pinagpala niya tayo ng gusto sa mga anak natin. Kaya proud na proud talaga ako sa mga anak natin. At masaya akong napalaki natin sila ng tama. O sige, matulog ka na at mukhang sobrang antok mo na.
Kunwari ka pa na hindi ka napuyat kilos ka ng kilos kagabi na hindi ka mapakali dahil magpupunta na tayo ng Canada at 2 buwan din tayo doon. Ay, nag-aalala nga ako dahil walang benta ang tindahan natin ng 2 buwan. Iniwan mo naman ang susi kay Carding, hindi ba? Oo, pero hindi ko naman pabubuksan dahil abala rin sa trabaho si Carding. Ay, salamat sa Diyos at nakarating tayo ng maayos dito sa Canada. Hoy, Damian, ano ba gising na? Malapit na tayong bumaba ng eroplano. Aha, nandito na tayo kaagad. Pakiramdam ko, kapipikit ko lang Ay, ako rin nga eh. Ang sarap ng tulog ko. Pero nagising ako ng mga 2 oras bago maglanding ang eroplano. Ay, ang ganda pagmasdan ng himpapawid at mga ulap. Pati rin ang city sa baba ngayong araw. Eh, paano pa kaya kung gabi? Baka mas maganda. Oy, ayan, nagbukas na ang pintuan. Pinapababa na rin tayo ng stewardess. Sigurado ka ba na nandito si Cardo? Oo, nag-message ako kanina sa group chat at papunta na raw siya ng airport. Dadaan pa naman tayo ng immigration at kukunin pa ang mga maleta. Kaya sakto lang ang pagdating niya. Oh, huwag mong kalimutang isuot ang coat mo, Carlota. Ay, oo nga pala. O tara na, tumayo ka na at kunin ang hand carry baggage sa overhead compartment. Sino kaya ang kumakatok? Aba, may missed calls pala sa cellphone ko sila tatay. Puntahan ko nga muna kung sino ang bisita. Dalhin ko na nga tong emergency light. Bakit kasi ang tagal bumalik ng kuryente? Tito Serrano, Tita Sonia, good evening po. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Pasok na kami Mainit din pala rito parang sa bahay lang. Teka, bakit hindi nakabukas ang generator ninyo? Hindi ko po ginagamit. Sayang po kasi ang gasolina. Wala naman din po kaming pagkain sa ref dahil bumibili lang ako ng pagkain sa karinderya kapag dito ako kakain sa bahay. Serrano! Abay sabi mo, dito tayo matutulog kina Damian para may electric pan at ilaw. Hindi pala nakabukas ang generator nila. Ay paano yan? Gusto ko pa man din makiligo sa bago nilang banyo dahil may bathtub. Carding, nakapagpaalam kasi ako sa tatay mo na makitulog muna dito kahit 2 araw. Baka hindi lang nasabi sa'yo. May missed calls nga po. Check ko lang po ang phone ko. Nga rin naman ako sa kapal ng mukha nitong asawa ng tiyuhin ko. Ay, ayan, may message nga si tatay. Totoo nga pumayag siya. Uuwi na lang kami kung wala naman palang bilin. At wala kang tiwala sa sinabi namin ng tita Sonia mo. Tito, nag-message po pala si tatay. Sa kwarto ni kuya na lang po kayo matulog. Eh, pwede ba sa kwarto ng nanay at tatay mo? Eh, di ba nandun din naman ang banyo na may bathtub? Sabi po kasi ni tatay sa kwarto na lang daw po ni kuya. Ano ba naman yan at pagkadamot-damot? Para makikibathtub lang ayaw pa. May sinasabi po ba kayo? Ang sabi ko, makikiligo lang ako. Hindi ba yung pwede? At saka, i-on mo yung generator. Sinabi naman ng tatay mo, okay naman daw. Parang iniirapan pa ako nitong si Tita Sonia. Pasensya ka na, Carding. Medyo nainitan lang kasi ang tita mo. Huwag mo na lang pansinin. Papalitan ko na lang ang gasolina na magagamit sa generator. Dito po muna kayo. Ikakabit ko lang at bubuksan ng generator para lumiwanag ang bahay. Ay siya, sige na, pakibilisan. Napakainit. Iinit talagang pakiramdam mo kasi may sungay at buntot ka. At may tinidor ka pang hawak lagi. Hello, kuya. Sila nanay at tatay. Nako, nakatulog na. Napagod ata kakalakad. Bukas mag-cruise naman kami. Ikaw, kumusta ba? Nako, kuya. Stress na ako dito sa bahay. Minsan nga, mas gusto ko na lang dito sa ospital matulog. Kaso, baka kung anong mangyari sa bahay natin kapag hindi ako umuwi. Ay, hindi pa rin ba sila umaalis?
Akala ko ba 2 days lang? 2 weeks na. Ewan ko ba naman kasi kung bakit idinadahilan ng generator. Sinabi ko na nga na dalhin na lang nila sa bahay nila. Kahit ako nang maghatid kaso ayaw naman. Kesyo nakakahiya raw. Hindi ba mas nakakahiya kung nakikitulog at parang nakikitira na sila lagi sa bahay natin na bagong renovate? Hindi pa ba maayos ang kuryente sa atin? Hindi nga kuya eh. Rotational pa rin ang brownout at tuwing gabi ang oras sa bayan natin kaya nagkakaroon ng dahilan itong sina Tita Sonia, Tito Serrano na makitulog dito sa bahay. Pati nga ang tindahan, binubuksan na rin nila para raw may benta. Ano? Alam ba yan ni nanay? Hindi ata nabanggit yan sa akin ah. Alam nila, baka hindi lang sinabi sa'yo dahil alam na magagalit ka kuya. Grabe naman talaga tong si Tita Sonia. Ay, kaunting des. Narinig ko nga rin kuya. Mangungutang ata sila kay tatay para makabili sila ng sarili nilang generator. Modus ata nila yan. Nakikitulog sila para mabwisit ako. At pahiramin natin sila ng pera para makabili sila ng genset nila. Ang hiram at utang ng pera sa kanila, hindi naman talaga bumabalik at hindi nila binabayaran. Tita Celeste, magandang araw po. Mano po? Oh, Karding. Nasa bakasyon pa rin ba ang nanay at tatay mo? Sakto naman katatapos ko lang magdilig ng halaman dito sa labas ng bakuran nung mapadaan ka. Opo, may 2 linggo pa sila doon. Mabuti naman at mukhang nag-e-enjoy naman sila. Ay, bakit ka nga pala napadalaw? Ay, napansin ko po kasi na lumitang sukat ng lupa doon sa kasulatan ng hatian ng mana ninyo nila nanay. Teka, sandali hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Ito po ang sukat nung unang naglagay kayo nila nanay ng marker sa lupa. Pero ngayon sa mga titulo na nilalakad ng abogado, mas maliit po ang sukat ng kay nanay. 7 metro din po ang nabawas. Medyo malaki po yun. Sige, kakausapin ko na lang ang nanay mo. Siya bang nagpapunta sa'yo rito? Si Kuya Cardo po ang nagsabi na asikasuhin ko po ang lupa ninyo nila nanay. Pero hindi pa po yata alam ni nanay yan tungkol sa pagkakabago ng sukat. Huwag mo nang intindihin yan. Kami na lang ng nanay mo mag-uusap. Sige na, may gagawin pa ako. Ingat kapag uwi mo, ha? Itong 2 magkapatid na ito, akala mo lagi nilang iisahan. Para binawasan ko lang naman ng kaunti ang lupa ng nanay nila dahil malaki na rin naman ang lote nila dun sa tinitirikan ng bahay nila eh. Napakagahama naman. Matawagan na nga lang si Carlota. Sigurado namang papayag yun sa gusto ko. Hindi naman tumatanggi si Carlota sa kahit anong sabihin namin sa kanya ng isa pa naming kapatid. Hello, kuya. Sorry, nakaistorbo ba ako? Hindi naman. Bakit parang hinihingal ka? Naglalakad ako papunta sa pickup truck natin na nakaparada sa kabilang eskinita. Ay, dinalaw ko si Tita Celeste dun sa nirerentahan nilang bahay. Bakit naman? Siya kasi ang nasa katabing lupa ni nanay. Yung ongoing na paglilipat ng ownership ng titulo. Bakit? Ano nangyari? Akala ko okay na yun at nasa abogado na. Nag-iba kasi ang sukat nung nasa titulo na. Nabawasan ng 7 metro, kuya. Ano? Ang laki naman! Kakausapin ko lang si nanay. Kahit wala na tayong magagawa, mukhang hindi papayag si Tita Celeste. Siya na raw ang bahalang kumausap kay nanay. Alam mo naman si nanay, hindi nahihindihan ng mga kapatid niya. Lalo na at bunsong kapatid lang siya. Hindi ko na talaga alam, Carding. Bakit usong-uso ang mga camcammers na kamag-anak? Nakakapanginig sila ng laman. Mga abusado. Cardo, nakauwi ka na pala. Umupo ka na, kakain na. Si tatay po. Nagbanyo lang, babalik na rin yun. Nakaluto na ako ng pinakbet at pritong salmon. Oo nga, ang sarap nga ng amoy, Nay. Mauna na po akong kumain May meeting pa ako in 30 minutes. Sige lang anak. Ayaw nga pala. Tumawag ang Tita Celeste mo kaninang umaga. Ay, naku. Ano ho ang sabi?
Nakausap ko rin kahapon si Carding. Hindi ko lang nabanggit dahil may inasikaso ako sa trabaho at tulog na kayo nung nakabalik ako. Eh ayun, nagkamali raw kasi sila ng sukat ng lupa. Napaliit ang hati ng sa atin. Pero sabi ko naman, ayos lang. Malaki pa rin naman yon. Para tulong na lang daw natin sa kanila dahil wala pa silang sariling bahay at lupa. Nay, hindi po natin kasalanan kung hindi nila naingatan ang unang bahay at lupa nila noon na nailit ng bangko dahil naisanla pang collateral sa isa pang utang nila. Anak, masama ang naghahangad ng sobra-sobra. Ayos lang sa akin kung anong maibigay na parte. Ang importante, may lupa na tayong pagtatayuan ng bahay ni Carding. Wala rin naman ho ako magagawa, Nay, kahit hindi ako sang-ayon sa nangyayari. O siya, tapos na ho akong kumain, Nay. Salamat po sa masarap na pagkain. Ay, nagtampo ata si Cardo kanina sa akin, Damian. Nagalit din nung isang araw nang malaman na pinahiram mo si Kuya Serrano ng pambili ng maliit na generator. At nang malaman niyang sila Sonyang tumatao sa tindahan natin. Ay, oo nga. Pero mas mabuting maging mapagmalasakit sa kapwa. Kaso ayoko nagtatampo si Cardo sa atin. Nag-aalala lang yun, kagaya nga ng lagi niyang sinasabi sa atin. Masyado raw tayong mapagbigay. Pero kung tutuusin, mas mapagbigay pa nga ang anak natin. Sobrang matulungin nga at mapagbigay ni Cardo. Napakasipag mag-overtime para sa mas maraming maipapadalang pera. Kahit hindi naman natin sinasabi sa kanya magpadala siya. Tama. Nung namasyal nga dito ang dalawang pinsan niya na anak ni Celeste ay sagot niya lahat ng gastos. Kaya nga siguro naging ganyan si Cardo. Hindi maganda ang ginawa nila Sapphire at Sena nung kung ano-anong chismis ang pinagkalat nung umuwi ng Pilipinas galing sa bakasyon dito. Napatunayan naman natin sa kanila na si Cardo nagsasabi ng totoo. Ipinasyal at inasikaso niya ang dalawang pinsan niya. Ang laki na nagastos niya sa magkapatid na yun ha. Pati dito pa sila sa bahay ni Cardo tumira. Hindi lang niya napagbigyan na magstay pa ng 1 linggo dahil may out-of-town work siya. Kaya nagtampo at kung ano nung sinabi sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Sabi nga nila, you can't please everybody. Pero dahil sa nangyari, mas lalong lumayo ang loob ni Cardo sa mga kamag-anak natin. Ay isa pa yang si Sonia na yan. Laging tumatawag kay Cardo at nangungulit na kunin ni Cardo ang mga pinsan niya at dalhin dito sa Canada. Hindi naman recruiter ang anak natin. At mas lalong hindi siya magician. Imposible ang gusto ni Sonia. Dahil ang tatamad ng mga anak nila. Walang kusa. Wala ring sipag. Hello anak, kumusta ka? Okay naman po. Kumusta kayo ni tatay? Ang bahay ni Carding matatapos na ba? Okay naman kami. Tapos na rin ang bahay. Bukas magpupunta kami sa bilihan ng mga muebles at appliances. Tuwang-tuwa nga ang kapatid mo at hiyang-hiya rin sa ipinadala mong pera na pambili ng mga kasangkapan sa bahay. Nako, ayaw nga po niyan tanggapin ang ibinibigay kong tulong sa pagpapagawa ng bahay. Kaya sa appliances na lang ako bumabawi. Alam mo namang mahihain yung kapatid mo. Buti nga't nakaipon din siya. Maganda ang kinalabasan ng bahay. 2 palapag. Nakita mo naman sa litrato, hindi ba? Opo, Nay. Lagi naman nagpapadala ng litrato si Carding. Nay, ang mga paninda ba dyan ayos na? Nakabawi na ba sa lugi nung nagbakasyon kayo rito sa Canada ilang buwan na nakalipas? Ay, oo anak. Salamat sa pagbigay mo ng pandagdag paninda ha. Hindi ko talaga inakalang magagawa nila Sonia ang ganon. Halos nalimas nila ang laman ng tindahan sa 2 buwan na wala kami. Hindi naman sila nagbibigay na napagbentahan. Kung hindi lang magagalit si tatay, ipapapulis ko yung sina Tita Sonia. Grabe talaga sila. Nakakalungkot ang ginawa nila. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na. Humingi naman ng pasensya si Serrano. Sobrang makapal po talaga ang mukha niyan si Tita Sonia. Para si Tito Serrano pa ang humingi ng pasensya. Hello, Kuya Cardo? Oo, Carding. Nasa bahay ka pa? Oh, bakit parang may tunog ng construction pa rin?
Di ba tapos na ang bahay mo 3 buwan na? Oo, kuya. Itinatayo naman ang bahay ni Tita Celeste. Mukhang nakapangutang na sila ng pampatayo. Hindi ba nang hihiram sa'yo 3 months ago? Oo. Pero wala naman akong naipahiram dahil nag-iipon din ako para makapasyal kayo uli dito sa akin sa Canada. At nagbigay rin ako ng pamalit sa naluging paninda. Nanakaw na paninda. Karding, malaki ba ang bahay na pinapatayo? Medyo malaki, kuya. Kaso nakakainis kasi nakasagad sa bahay ko. Pinawasan na nga ng sukat, isinagad pa rin sa gilid dito. Dito tatapat ang gutter at downspout eh. Lahat ng tulo ng bubong sa bakuran ko ang bagsak. Puti kong magpalagay ng gutter yan. Ay, sana lang matino ang arkitekto nila. At ang gumagawa ng bahay. Baka madamay pa ang bahay mo kapag palpak ang sa kanila. Nakausap ko nga si Tita Celeste kahapon eh. Kumatok dito sa bahay nang hingi ng inumin na tubig para sa karpintero niya. Wow! Iba talaga ang mga kamag-anak natin dumiskarte sa buhay. Pati tubig, ipinanghihingi na. Nagtanong pa nga kung may pangmerienda raw ako. Baka daw pwedeng pakainin ko mga karpintero niya. Oh, ano naman ginawa mo? Nagbigay na lang ako ng 200. Sabi ko, bili na lang sila sa karinderya na malapit. Karding 1 point, Kamkamers 0. Tama. Siya nga, oo nga pala. Hindi muna ako makakauwi Kasi hindi ba't magpapakasal ka na? Iipunin ko muna ang bakasyon ko para makauwi ako sa kasal nyo Kuya, hindi pa nga ako nagpo-propose eh. Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob saka pambili ng singsing. Sigurado naman sasagutin ka niya ng oo. Wala namang ikakahindi sa'yo si Wilma. Bukod sa gwapo at matangkad ka dahil maganda ang lahi natin. Profesional ka, may trabaho, at importante, may bahay. Salamat sa boost of self-confidence mo, Kuya Cardo ha. Anak, may tumatagas na tubig dito sa dingding ng kusina mo. Dito sa may gilid ng lababo. 1 taon pa lang tong bahay mo. Bakit? Mukhang luma na yung pader dito. Ay, kasi punay. Nung ipinagawa ni Tita Celeste ang bahay niya sa kabila, isinagad dito sa lupa natin. Ang bubungan nila nakatapat sa bakuran natin. Sapul sa pader ng dirty kitchen ang ibang tubig na bumabagsak mula sa bubungan nila. Kaya naman pala parang basa lagi at may crack na. Lalo na ngayong umuulan. Napa-waterproofing naman po yan, Nay. Kaso dito talaga sa bahay kong bagsak ng tubig mula sa bubong nila kapag ganitong naulan. Kahit anong klaseng waterproofing, kapag nababad, ganyan po talagang mangyayari. Kung pataasan natin ang dingding sa gilid. Sinagad po nila, Nanay, sa linya natin eh. Kung patataasan ko pa ang dingding, malaking perwisyo at abala pa lalo sa paggagawa. Ay naku, pagpasensya na lang natin, anak. Basta ang importante, hindi tayo ang nang-aagrabyado ng ibang tao. O sige na, magluluto na muna ako. Doon ka na sa dining kasama ng tatay mo. Kuya Serrano, mag-aalas 10 na. Ano nangyari? Napasugod ka dito sa bahay. At bakit parang balisa ka? May problema ba? Nasa ospital si Sonia. Kailangan daw maalis ang matras niya na may bukol. Tinugo siya ng matindi kaninang tanghali at nang dalhin ko sa emergency room. Yun ang findings sa sinabi ng doktor niya kanina. Naku, bakit hindi mo sinabi agad para nasamahan ka namin sa ospital? Naroon naman ang mga anak namin. Kaso lang wala kaming pampaopera. Alam mo naman na wala kaming naiipon dahil pinapaikot lang namin ang kita ng tindahan ng gasol. Nagmamakaawa lang ako, Damian. Baka naman, pwede makahiram. Oh, kuya, ano ka ba? Bakit luluhod ka pa riyan? Tumayo ka nga. Magkano bang kailangan ninyo? Pinapaghanda kami ng 90 to 100,000 pesos. Kung may ibebenta lang sana akong lupa o kaya isasanla. Kaso wala na. Nangungupahan na lang kami ngayon sa tinitirhan namin. Sige kuya, kakausapin ko lang muna si Carlota ha.
Huwag ka naman problema. Mas importante ang buhay ni Ate Sonia. Maraming salamat, Damian. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Maraming salamat. Si Kuya Serrano ba ang narinig kong dumating? Nagbanyo ako eh. Paglabas ko nakaalis na yata. Ay, siya nga. Nasa ospital daw si Ate Sonia. May bukol daw ang matris at kailangang alisin. Nanghihiram ng pera na pampaopera. Naku, ooperahan? Sa edad niyang yun? Naku, hindi ba delikado? Hindi ko na nga natanong pa ang detalye at baka mas lalong mamroblema pa si Kuya Serrano. Halos maglumuhod kanina nung nangungutang. Magkano daw? 90 to 100,000 daw. Ano? Ay, grabe naman, ang laki naman pala. Naku, kahit ako baka maglumuhod kung ganun kalaki ang uutangin ko. Ay, kaya nga problemado si Kuya Serrano eh. Ano sa palagay mo? May maipapahiram ba tayo dyan? Alam mo naman na naubos na rin halos sa mga naipon natin dahil sa pagpapaayos ng bahay. At ang pinuhunan natin sa tindahan, may mga pautang pa tayo sa mga kapatid natin at ibang pinsan. Pero sa tingin ko, kasya pa naman ang pera natin. Pumapayag kang pautangin natin sila ng malaking halaga? Mas importante ang buhay ng tao kesa sa pera. Lalo na asawa pa ng kapatid mo ang may sakit. Maraming salamat, asawa ko. Cardo, anak, hello. Nay, ano yung nabanggit ni Carding na naoperan daw si Tita Sonia? Kumusta po siya? Dumalaw kami kahapon doon. Mga 3 araw pa raw bago makalabas ng ospital. Naku anak, ang laki ng bill nila sa ospital. Umabot ng 200,000 piso. Kaya ako nga po nalaman dahil tumawag si Tito Serrano kanina sa akin. Nanghihiram ng pera. Pero Nay, napahiram niyo na sila, hindi ba? Wala rin akong mapapahiram dahil naka-invest ang pera ko. Hindi pa maturity date kaya hindi pa pwedeng galawin. Sinabi ko na rin yan sa tatay mo. Huwag na silang mangutang sa'yo dahil malaki nang naipautang namin. 100,000. Pwede naman siguro sila mag-promissory note at sa kanila hulugan ng kulang. Lumapit na ba sila sa PCSO at sa malasakit program? Nasa private hospital sila, Ano? anak. Bakit sa private pa? Kaya naman pala ang laki ng bill nila. Mahaba daw kasi ang pila doon sa isang pampublikong ospital at hindi na raw kaya ng Tita Sonia mo noon ng sakit kaya... Ay, marami po silang pwedeng mahinga ng tulong. Sa mga politiko o sa mga charitable institution, saka doon nga po sa PCSO. Itong tatay mo pa ata ang gustong maglakad eh. Tinuturuan kasi ang Tito Serrano mo kaso mahina daw ang loob at hindi naman daw siya nakapag-aral. Sasamahan daw niya ang tito mo na mag-asikaso. Nay, high school ang tinapos ni Tito Serrano. Bakit kailangan pa ng chaperone? Ay, naku, hayaan na lang natin na tumulong ang tatay mo mag-asikaso. Bilang wala naman na tayong may pautang. Nasagad na rin ang ipon namin ng tatay mo. Wala nang natira. Sige na po, Nay. Tawagan niyo na lang po ako sa susunod. May tatapusin pa ako dito sa bahay. Mag-iingat po kayo ni tatay, ha. Serrano, ano sabi ng doktor? Lalabas na ba raw ako bukas? Pipirma na lang muna ako ng promissory note dahil hindi pa kumpleto ang pambayad natin. Akala ko nangutang ka kay Cardo. Wala raw siyang ready na pera na pwedeng ipahiram. Naka-invest daw at hindi pa pwedeng galawin. Grabe naman sa kadamutan niyang pamangkin mo. Nakaangat-angat lang sa buhay akala mo na kung sino. Tama nga ang kwento ng mga pinsan niya sa side ni Carlota. Ingrato yung batang yan at napakayabang. Huwag ka na nga lang maingay. Hindi nakakatulong ang pagtatalak mo. Ang mga magulang na nga ni Cardo ang nagpautang ng pera kaya ka naoperahan. Hindi naman matutuloy ang operasyon kung wala ang pera nila. Ay dapat lang.
lang natulungan nila tayo. Kung ikaw ang pinagtapos ng pag-aaral ng mga magulang ninyo, tayo sana ang mapera ngayon. Ay, hindi ko na alam bakit ganyan ka mag-isip. Ay nako, ay totoo naman, hindi ba? Ay ang si Cardo, nakapag-abroad lang, akala mo na kung sino makaasta. Pati yan si Carding, nagpatayo pa ng bahay na malaki, pampayabang lang sa mapapangasawa niya. Sonia, ano ba naman? Ang sugat mo, baka bumukas ka, sisigaw mo. Hindi sana tayo mahirap kung tayo ang nasa kalagayan nila. Dapat maambunan tayo lagi ng grasya nila. Kung hindi ka nagparaya noon para mag-aral si Damian, tayo sana ang asensado ngayon. Magandang hapon po. Carding, napadalaw ka. Aba, may dala ka pang prutas. Salamat Pasok ka, upo ka muna. At dito na lang ho tayo sa labas ng kwarto mag-usap, Tito Serrano. Nakabukas po kasi ang pintuan ng silid ni Tita Sonia. Hindi ko na iwasang marinig ang pag-uusap ninyo. Ay, naku, pagpasensyaan mo na ang tita Sonia mo. Nasobrahan sa gamot sa operasyon. Kung ano-anong pinagsasasabi. Si Tatay ho tumawag. Nasa opisina siya ni Gob. Magbibigay daw po ng tulong si Gob. Kaklase niya pala sa kolehiyo ang governor kaya nalapitan niya. Naku, salamat ng marami. Ite-text ko na lang din si Damian mamaya. Salamat dito sa dalamang prutas May ipinadalang pera si Kuya Cardo. Ito po ang envelope. Inutang niya rin lang yan sa kaibigan niya sa Canada. 30,000 pesos po ang laman yan. Sana raw makatulong. Maraming salamat. Carding at sa kapatid mo. May sasabihin lang po ako, Tito Serrano. Oo, sige. Ano ba yun? Sana lang ho, pagsabihan ninyo si Tita Sonia bago magsalita. Inaalam po dapat niya muna nangyayari. Sabi ng lolo at lola noon, lahat ng mga anak nila ay igagapang nila para pag-aralin sa kolehiyo. Ngunit ayaw daw po ninyo at ng iba ko pang tito. Carding, tama na. Baka marinig ng tita mo. Nakabukas pa naman ang pintuan. Maririnig niya. Ang tatay ko ho nagsumikap magtapos mag-aral. At nagsumikap pa rin para maitaguyod kami magkapatid. Alam ko naman yun, alam ko. Nagsisikap din po kaming dalawa ni Kuya at hindi kami umaasa sa ibang tao. Hindi lang po magandang pakinggan ang mga nasabi ng asawa ninyo, Tito Serrano. Pasensya na po kayo. Alis na po ako. Hoy, Carding! Narinig ko sinabi mo, may bastos na bata ito! Mayabag na nga kayo, bastos pa! Sonia, ano ba? Tama na nga, nakakahiya ka. Damian, magsarado na tayo ng tindahan. Lumalakas na ang ulan. Tama nga ang forecast ng Pag-asa. Ngayong hapon ang landfall ng bagyo dito sa lugar natin. Ay naku, mukhang malakas talaga. Oo, orange rainfall warning nga raw. Naitaas ko na ang mga kahon at case ng beer at soft drinks na pwedeng maabot ng baha kung babahaman. Ay tama yan. Mabuti na ang sigurado. Magsara na tayo at umuwi na. Si Carding kaya nasa ospital pa. Eh siguro dahil hapon pa lang naman. Tawagan na lang natin pagdating natin sa bahay. Nako, mas lumalakas pa ang ulan at hangin. Naku, bilisan na natin. Huwag mo kalimutan bitbitin ang flashlight at ang spare ng battery. Hindi natin madadala sa bayan generator dahil umuulan na, mahirap ilipat. Nailipat ko na sa bahay. Kanina pa nung malaman ko na may bagyo. Mas mababa ang lugar na ito kaysa sa bahay. Kaya mas mainam na ang sasakyan at ang generator nasa mas mataas na lugar. Nako, Damian! Napasok na ang bahay natin ng tubig! Kahit na itaas na natin ang mga appliances, naabot pa rin ang iba ng tubig baha. Ano na lang ang mangyayari sa atin? Nalubog na rin ang sasakyan. Siguradong sa tindahan mas mataas pa ang tubig sa loob noon. Si Carding sumagot na ba? Oo, mataas na rin ang tubig at napasok ng first floor ng bahay.
Naitaas nila ni Wilma ang mga appliances, pero ang mga kahoy ng muebles, nababad na sa tubig baha. Ay naku, sana matapos na tong unos na to. Buong hapon at gabi nang umuulan. Wala ring kuryente. Nag-aalala pa ako kay Carding at Wilma. Ay, manalangin na lang tayong tumigil na ang mapaminsalang bagyo na ito. Ano kaya nangyari kay nanay? Kahapon ko pa sila hindi makontak. Sa nakita ko sa balita, ang tindi ng bagyo at baha sa lugar namin. Sana naman ligtas sila. Si Carding, tumatawag. Hello, Carding. Kuya, buti na kontak na kita. Kahapon pa kami nagsusubok na tumawag sa'yo. Kumusta? Si nanay at tatay, anong lagay ninyo? Umuulan pa ba? May baha pa? Ay, kahupa lang ng baha kaninang umaga, kuya. Puro putik at burak ang bahay natin. Pati ang bahay ko at ang tindahan. Nalubog na rin ang sasakyan at malamang hindi na rin umaandar yon. Ligtas naman kayo. Wala naman nasaktan. Maayos naman kaming lahat. Pero napakataas ng tubig baha sa bayan natin. Mabuti na lang at nakahiram ako ng bangka at nasundo ko sila tatay at nanay bago tuloy ang umabot sa bubungan ng tubig. Nadala ko sila sa bahay ko. Ibig sabihin umabot sa bubong ang tubig baha? Nakapagbangka pa kayo? Oo, kuya. Lahat ng damit, gamit, kasangkapan natin, kung hindi na anod, nasira. Sa bahay ko naman, nasira na ang flooring at nababad ang mga gamit. Naiakyat ko naman ang ibang gamit, kaso hindi lahat eh. Eh, ang tindahan. Sira din lahat, kuya. Pati ang mga paninda, puro putik. Yung ref at freezer, nalubog na rin. Mukhang walang mapapakinabangan sa mga hindi na anod na paninda. Ay, nako. Ang importante pa rin ligtas kayo lahat. Makakabangon din tayo. Huwag kayong mag-alala. Siguradong si Damian na naman ito. Hindi ba sila makaintindi na wala nga kaming perang ibibigay sa kanila? Kakainis na ang kukulit. Buksan ko na nga ang pintuan para matigil na. Magandang umaga, Ate Sonia. Si Kuya Serrano, nariyan ba? Ay, nag-deliver ng gasol. Nakapabalik na rin yon. Eh, bakit ka ba nandito na naman? Pangatlong balik mo na, hindi ka ba napapagod? Ay, ganun ba? Sige, babalik na lang ako mamaya. Hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Alam mo, Damian, huwag ka na magsayang ng oras. Maglinis na lang kayo ng mga putik at burak sa bahay at tindahan. Ate Sonia, Damian, kahit ilang balik mo pa rito, wala rin naman kaming maibibigay na pera sa inyo. Gipit din kami. Nabaha din naman kami. alam ko naman. Pero ngayon mas gipit kami dahil walang natira kahit na ano sa amin. Kahit mga damit hindi na mapakinabangan. Kaunting konsiderasyon lang sana, Ate Sonia. Ano? Konsiderasyon? Ay, hindi ko pa nga tapos bayaran ng ipinangpa-opera ko sa ospital. Hindi ba dapat kami pa nga ang nanghihingi ng pera sa inyo? Dahil kulang ang naibigay ninyo sa amin nung naoperahan ako ah. Ano? Bigay? Hindi ba tulong at pautang ang mga yun? Anong tulong at pautang? Responsibilidad ninyong abutan kami dahil kayo ang nakakaangat sa buhay. Ay, aalis na nga lang ako at baka may masabi pa akong hindi maganda. Kami na lang ng kapatid ko ang mag-uusap. Aba, bakit parang ikaw pang naaapi? Sobrang hindi na kayo sanay sa hirap na ngayong nabaha ang maganda ninyong bahay at nawala ng hanap buhay para na kayong mga kinakawawa. Hoy, hindi ko kasalanang nabaha ang bahay ninyo at ang tindahan. Sonia! Ano bang pinagsasasabi mo? Yan. Dito tayo sa labas mag-usap. Pagpasensyaan mo na si Sonia. Alam mo naman na ganyan lang yan magsalita. Nagkulang ba kami ng pagtulong sa inyo? Bakit kailangan lagi kami makarinig ng masasakit na salita mula sa asawa mo? Kami na walang-wala ngayon dahil lahat na lang naipahiram na namin sa inyong lahat. Huwag ka namang sumigaw, Damian. Hindi mo ba nakikitang hirap na hirap ako, kuya? Ni wala man lang isa sa inyong dumamay ngayong ako ang nangangailangan. Puro na lang kayo nakasahod sa biyaya. Ni hindi kayo magbigay kahit isang patak sa nangangailangan. Ako na ang humihingi ng pasensya sa inasal ni Sonia. Huminahon ka.
Wala rin man talaga kaming pera. Masyado ka naman matampuhin. Saka na lang tayo mag-usap. Kapag nakastigo mo na ang bunganga ng asawa mong walang utang na loob. Malasakit man lang sana, Kuya Serrano. Kaso kahit yun, wala akong mapala sa kahit na sino sa inyo. Damian! Damian! Damian, anong sabi ng mga kapatid mo? May maibabayad daw ba sila sa mga utang nila? Ang mga kapatid ko kagaya natin nalubog din sa tubig hanggang bubong ang mga bahay nila kaya wala rin akong maasahan. Wala. Ay, nagkasugutan pa nga kami ni Ate Sonia at Kuya Serrano eh. Ganon din sa iba ko pang kapatid. Wala rin akong mahinga ng tulong. Wala tayong maasahan ngayon. Nakakasama ng loob, Damian. Iwala man lang nangangamusta sa atin. Alam nila ang lugar natin ang pinakamataas ang tubig at tayo ang pinakanasalanta lalo na itong tindahan. Ay, nakakapanlumo nga eh. Hanggang bewang lang ang tubig sa mga bahay ng mga kapatid mo. Mataas ang lugar nila. Sa atin lampas tao ang tubig. Tumahan ka na. Kung hindi tayo nasundo ni Carding, baka nasa bubong na tayo o kaya naanod na lang sa rumaragas ang tubig baha. Masaklap ang dinanas natin pero tama si Cardo. Makakabangon din tayo. Importante na ligtas tayong lahat. Oo, makakabangon tayo at sisiguruhin kung magiging matalino tayo sa paggamit ng pera. Oo, hindi masamang tumulong, pero ngayong tayong nangangailangan, para bang tayo pa ang masama at pabigat sa mga sinisingil natin ng pautang. Damian, Oh, Kuya Serrano, tara munang pumasok sa loob ng bahay. Wala nga lang mauupuan at hindi pa tapos linisin ang mga gamit sa bahay. Galing ako sa tindahan eh, kauuwi ko lang. ay, hindi na. Dito na lang sa labas. Dumaan lang ako para humingi ng paumanhin sa'yo sa lahat ng perwisyo naming nagawa sa inyo. Pasensya ka na rin ha. At wala naman ako masyadong maitulong. Pero ito, tanggapin mo. Oh, ano ito? At may sobre pa. Nagtulong-tulong kami ng mga kapatid natin at nakaipon kami ng kaunting halaga. May dala rin akong kaunting damit para may magamit kayo. Ay, Kuya Serrano. Hindi man ako sangayon sa mga sinabi ni Sonia. Pinagsabihan ko na siya. Wala lang siyang mukhang may harap pa sa inyo pero hindi na siya uulit. Magbabago na kami, Damian. Hindi na kami aasa sa'yo. Kung kaya namin makatulong, kami naman ang tutulong. Hindi ko naman hangad na masuklian ninyo lahat ng mga naitulong ko. Kaunting pagmamalasakit lang sana at hindi ang pakiramdam na kami pa nagiging pasakit sa inyo ngayong kami ang nangangailangan. Naintindihan namin, Damian. Kaya patawarin ninyo kami at sana makapagsimula tayong lahat muli. Oo naman, Kuya. Maraming salamat dito sa tulong ninyo. Welcome home, Kuya Cardo! Grabe! Ang daming pagkain, Nay! Parang piyestahan sa dami. Tayo-tayo lang naman. 2 taon kang hindi nakadalaw sa amin dahil pinadala mo lahat ng ipon mong pera para may paayos ang bahay at ang tindahan. Kaya dapat lang na ipaghanda ka namin ng husto. Oo nga kuya, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa aming lahat ha. Kung wala ka, baka sa putik na kami pupulutin, literal. Ikaw talaga. Oo naman. Tayo lang naman talaga magdadamayan at magmamalasakit sa isa't isa. Pasensya na anak ha. Hindi kami naging responsable sa pera. Hindi tuloy kami makabangon nang wala ang tulong mo. Sabi ko naman po sa inyo, Nanay. Basta kaya ko, gagawin ko. Pero alam ko naman na may limitasyon ng lahat kaya umabot din ng 2 taon bago natin naipaayos ang lahat at maibalik sa dati ang tindahan. Gagawin ko talaga yung mantra
Yang turo mo, kuya. Learn when to say no. Kilala kita. Siguradong puro no na lang lagi ang sagot mo. Ikaw pa naman ang pinakamasinop sa pera at kuripot sa atin. Kaya ang dami mong naiipon noon. Kaso nasira din ang bahay ko dahil sa mga camcammers at sa baha. Oh, anong camcammers? Wala tay. Katuwa ang tawag lang namin ni Carding. O siya, kain na po tayo? Ay, nga pala. Asan pala si Wilma? Bukas na lang daw siya dadalaw, kuya. Nahihiya yata eh. Pambihira naman. Ikakasal na nga kayo sa isang linggo, nahihiya pa rin. Bakit naman nahihiya? Kasi kuya, magiging ninong ka na. 2 months pregnant na si Wilma. Wow! Congrats! Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Nakabili sana ako ng mga damit ng bata at mga laruan. Kita mo na, Carding. Sabi ko sa'yo, mas excited pa yung kuya mo. Pahiya-hiya pa kayo ni Wilma. Double celebration pala to! Wedding at soon to be binyag!